Nababash ang manlalakbay ng Pilipinas ngayon na si Ferdinand aka Philippine Looper dahil sa kanyang samot-saring reaksyon sa social media. Ang ganda-ganda kasi ng ng Lunes ko nun eh. Sagutin ka ng, ano kailangan mo dito? Magpapakilala ka. Alam ko. Hindi ko minamasama yung lugar nyo. At hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo taon-taon naman talaga. At nung nakakuha siya ng gifts or presents sa isang establishmento na hindi man lang daw siya nagpasalamat o nag-smile. Sir, gipahatag sa imuha ang girlfriend. From Gifts by CJ's. Hello sir, kumusta? May bigay kami sa iyo sir, damit. Wow, dami na yung damit. Ayan sir. Isulan yan sir. Ay, wow, maganda. Isulan, suot mo bukas pa isulan. Maganda. Ayan. Sir, photo. Ayan. Pero sino nga ba si Philippine Looper? Si Ferdinand de la Merced ay isang Filipino adventurer and vlogger who goes by the nickname Philippine Looper. At ngayon ay meron itong ginagawang project at yan ay ang libutin ang buong Pilipinas gamit lang ang paglalakad, aiming to be recorded sa Guinness World Book of Records. Pero hindi ito madali dahil kambal na lang paglalakad ang hirap at pagod. At sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin nawawala ang mga bashers dahil na rin sa mga naging aksyon nito sa social media. Dumating ako sa lugar nyo, Sabado, November 1 ng hapon. Lakad na ako papunta sa city hall natin. Dumating na ako gabi na. Alas 6, pasado na, wala nang tao. Alam ko may bagyo. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na may bagyo. Alam ko may bagyo. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin? Para yung proseso natin, tuloy-tuloy na agad. Na pagdating ko ron, di na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito. Gagawin pa yung certificate of recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa Guinness World Records. Ang ganda-ganda kasi ng Lunes ko nun eh. Sagutin ka ng, ano kailangan mo dito? Magpapakilala ka. Alam ko. Hindi ko minamasama yung lugar nyo. At hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na andyan na naman isang bagyo. Ang hirap pang intindihin, sabi magpapatap lang ako. Kung ano-ano na VIP. Kung naging maayos lang din kasi pakitungo sa akin ng LGU dyan, hindi tayo ganito. So what are the lessons na pwede natin matutunan sa issue na to? Well, una is communication is everything. Miscommunication can create a conflict. Kung pareho lang sana silang nag-explain ng maayos, yung staff sa munisipyo at si Philippine Looper or Ferdinand, ay baka naging smooth ang interaction. If the staff explained their situation na meron silang ongoing preparation sa paparating na bagyo or meron silang other activities, ay baka hindi na lumaki pa ang tensyon or di kaya walang rant sa social media. Ito rin kasi ang isang problema when it comes to people working sa mga public offices. Meron talagang iilan na hindi marunong makipag-communicate ng maayos. At meron ding iba na masungit kung nakikipag-usap at hindi welcoming sa mga taong pupunta sa munisipyo. Remember guys na ang tono at timing ay napaka-importante when you communicate. I do believe na hindi mo na kailangan ng written standards on how to communicate. Sa simpleng pakikinig lang sa taong nakikipag-usap sa'yo o nagsusumbong sa'yo and with a smile when you approach ay napakalaking bagay na to start any conversation. Pangalawa, public ranting has consequences. Lalong-lalo na kapag public figure ka o di kaya sikat ka na content creator or vlogger. Doble ingat ka talaga when you post something online. Kasi pwedeng ma-interpret ng tao yung pagrarant mo sa social media na entitled ka or arrogante ka or ungrateful ka even if that is not your intention. Pangatlo, gratitude matters. Importante sa tao na you always show na grateful ka. People love to see humility. Yung taong humble. Kaya matuto tayo mag-appreciate kahit sa maliit or malaking bagay na natatanggap natin. Maliit man o malaki, smile and say thank you. Appreciate mo yung gesture ng tao. Maliit man na bagay yan para sa taong sikat, pero malaking bagay na yan
para sa mga taong nakakakilala sa'yo o humahanga sa'yo. Pang-apat, emotional control is part of maturity. Kung gusto mong maging inspirasyon ka ng tao or if you represent something big, kailangan marunong tayo mag-handle ng ating emosyon. Hindi pwedeng agad-agad magre-react ka na, lalong-lalo na online. Alalahanin natin na yung viral videos can either help you or destroy your reputation. Just because you feel something doesn't mean na ipopost mo na kagad ito immediately. Dapat pag-isipan mo ng mabuti. Lalong-lalo na kung public figure ka or sikat ka na social media personality. Every gesture or action mo are magnified and yung mga reaction mo are recorded or being judged. May mga bagay na mas mainam pa na sarilihin mo na lang, itago mo na lang, kaysa naman sa ikakaresulta ito na ikakasira ng iyong pangalan. So that's the story for today guys, and napapagoy once again saying keep telling stories that matter. And if nagustuhan mo ang storya na to, well please do like and share, and of course, follow me for more.